Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalay Zacarias. Isang saserdote sa pangkat ni Abias, at mula sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa na si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matatanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mapipipikat hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain, at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po, mga kabarangay. 274 283 po. at 283, no? At sa pamumuno ni Chairman Magno. Kamusta po? Malungkot? Hindi ba kayo nanalo sa raffle kagabi? Hindi. Bali, marami pang bigas. Bibigyan pa kayo, no? Pero ganun pa man, sana mas makita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat tao.
kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kung sakali lang no, na napapaisip kayo, napapasabi kayo na pinababayaan ako ng Diyos at nawawalan na kayo ng pag-asa. Sana po sa gabing ito o sa ika-4 na araw ng ating pong paglalakbay ng panunuluyan ng Mahal na Birhen, Maria at ni San Jose, sana po mas maging malinaw din sa atin kung ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung sakasakali din, no, napapaisip kayo, bakit ba kayo nabuhay? Bakit ba kayo binuhay ng Diyos kung ganito rin lang ang magiging buhay o sitwasyon ninyo? Kasalanan ba ng Diyos kung bakit ganito ang sitwasyon natin? Tingnan natin mabuti, no? Ang pagkakaroon ng anak ay itinuturing na biyaya. Kaya nga napakalaking kahihiyan sa isang babae, sa mag-asawa, no? Lalo na sa babae, kapag siya po ay hindi magkaanak. Ibig sabihin, parang sa paniniwala nila ay pinaparusahan yan ng Diyos o kaya hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin kasi ganun kahalaga ang pagkakaroon ng anak. Yan, di ba, yung itong mag-asawang si Manoah at yung asawa niya na hindi rin magkaanak. Sa unang pagbasa sa Aklat ng Hukom, sa Ebanghelyo, ito namang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth, hindi rin magkaanak. Matanda na. Kaya sabi ni Elizabeth sa dulong bahagi, salamat, no, sa wakas, no, inalis ako ng Panginoon sa aking kadustaan o kahihiyan kasi pinagtatawanan. Yung bang kahit na mayaman, tapos walang anak, para sa kanila, nakakahiya yun. Pagtatawanan ka. Dahil ang bawat anak ay biyaya ng Diyos. Mas maraming anak, mas maraming biyaya ng Diyos. Sa panahon ba natin, ganun pa ang pananaw? Para bang baliktad eh. Mas konti ang anak, mas maswerte ang mag-asawa. Pag maraming anak, ang malas ng mag-asawa. At kung ganun, bakit nga kayo binuhay ng Diyos? Dinais ng Diyos. Yung iba po, alam nyo, sa karanasan, sa mga kwento, yung iba, sa tiyan pa lang, ayaw na ng magulang. Pero may plano ang Diyos eh. Minsan, kahit anong gawin mo, na inumin, pampalaglag, para mamatay yung bata, pag may plano ang Diyos, hindi mo yan malalaglag. Meron namang iba, lahat ginawa na. Kaya nga nagkakaroon minsan ng pinapangunahan na natin ng Diyos. Pag gusto mong magkaanak, mag-a-adapt, magkakaroon ng surrogate mother, surrogate parent, no? Maglalagay ng mga in vitro para lang magkaanak. Pinangungunahan natin lagi ang kalooban ng Diyos. Pero ngayon, nandito tayo ngayon. No? Kayo po mga nandito, kayo na mga nakakapakinig sa online, sana ma-appreciate ninyo, ma-appreciate natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo nilikha para maging pabigat. Hindi niya tayo nilikha para maging problema. Baka hindi pa lang natin talaga lubusang nakikita yung dahilan ng Diyos para sa atin. Kasi si Samson, ipinanganak sa kabila ng katandaan o pagiging baog ni Manoah at ng kanyang asawa, pero ipinanganak para iligtas ang Israel sa mga Palestina. Panahon pa nun, no? Ngayon, nag-aaway pa rin. Baka may isisilang na mag-aayos ng gusot na ito. Si Elizabeth, si Zacarias, pinagkalooban ng anak, si Juan Bautista, para maghanda, para ihanda ang daraanan ng Panginoon. So kayo, hindi ko alam, taga saan ba kayo? Bago kayo napunta dito sa San Nicolas, taga saan ba kayo?
Marami sa atin, mga taga-probinsya. No? Pero dinala kayo ng Diyos dito, hindi para dumagdag sa populasyon lang. Dumagdag sa tinatawag na mahirap. Pero ang Diyos ba ang nagdala sa inyo dito o kayo ang napumilit pumunta dito? Makipagsapalaran, mamuhay. Pero ganun pa man, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit madalas pinipili natin kung ano ang gusto natin, pero ang Diyos lagi ding gumagawa ng paraan. Baka sa inyo, no? Yung mga anak ninyo, ano ba ang tingin ninyo sa inyong mga anak? Kapag nakikita niyo sila, ano bang tingin nila sa inyo? Sa mga kabataan na naririto, anong tingin ng mga magulang ninyo sa inyo? Anong naipaparamdam ninyo sa kanila? Sila ba ay problema? Sila ba ay pabigat? Kaya nga Pasko na, no? Para bang problema na naman kasi bibilhan nyo na naman ng bagong damit, bibilhan nyo na naman ng mga kung ano-ano mga laruan, o yung may kaya, bibili na naman kayo ng mga malalaking TV. Ano ba? Ano nga ba talaga? Sana po sa gabing ito, maging malinaw sa atin yung purpose natin sa mundong ito, kung bakit tayo isinilang, kung bakit tayo ipinanganak at ninais ng Diyos na mabuhay hanggang sa panahon natin ito. Amen?